This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. So long, Santa Cruz. Electric energy. Balik tamay ka, adres sa itong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Again, may hapon na sa atong masuking tigpaminaw nga naka-tune in sa ato akaron. Atong programa, balik ko lang na ako. Madunggan ninyo alauna hangtod alas 2 sa hapon, 96.7 Muse Radio. Ug makita pod sa Facebook page Kakampi Radio. Sama-sama gingon ganiha, makauban nato karon sa atong interview portion. Wailain ang pinaka-busy nga Vice Mayor sa tibuok probinsya sa Davao del Sur. Lisod kay pangitaon, daling duulon, pero lisod imbitahon. Karon gitagaan yun tani higayon. May lagi di planuhon kay madayon yun. Attorney, Vice Mayor Attorney Charlotte Fernandez Gallego, makauban nato. Ma'am, maayong hapon. Welcome sa atong programa. Mayong hapon, Sir Luel. Mayong hapon sa mga suking tigpaminaw, sa Muse Radio, at sa itong mga pinalangga na katauhan sa lungsod sa Santa Cruz. Ma'am, unang pangutana, mag-isa ka tuig na mo isip mga opisyal sa atuang lungsod. 1 year, kumusta? Isip Vice Mayor, how do you enjoy the office and the busyness? Mag 1 year na karong July no na nilingkod ko isip pinakauna na babae na Vice Mayor sa ato ang lungsod. And with the unity that we are enjoying karon no sa kasamtangan na administrasyon ni Mayor Tata Sala, we can say that sa sulod sa isa ka tuig daghan na pud ta og mga programa na natagaan og legislative acts nya na implement pod. So ang kabisi perminti man gyud na dili man na mawala gyud no. So kuan lang siguro muna ning panahon na matest gyud ang ato ang multitasking skills ug leveraging sa ato ang kalendaryo. So far so good. Ug excited ko sa mga umaabot pa na tuig. There are campaign promises nga gihimo nimo gibuhian during the kampanya saad nato sa mga tao. Pipila ni ini ang ginahatagan na natong katumanan mag 1 year na. Daghan ang campaign promises pero ang kanindot manggod no sa current setup nato is most of the campaign promises continuing projects na to nasugdan na. Ang atuan na lang is how to improve unsa pa mas papadagan ang makabenepisyo. So sa karon i-mention lang pud nako na apart from being the Vice Mayor, kita pud ang natahasan na campus in charge sa ato ang Davao del Sur State College Santa Cruz Extension Campus. And that is the challenge kay aside from taking the role sa legislative na side, executive function manggod ang campus in charge. So sa kana na paagi mapaningkamutan po nato no na gikan sa katong nasugdan siya 2 years ago, 3 years ago, mas daghan na karon kung bisitahon nato ang atong old na munisipyo, mas daghan na ang classrooms. And mas daghan ang estudyante magkuha na gud kumudungag na pud ta this coming school year og another 300 almost 1,000 na ang nagatungha na libre dira sa ato ang college. Ma'am, ang DSSC Santa Cruz Extension Campus maingon nato nga maguwang ni Yumi. Baby ni mo ni, maguwang ni Yumi. No? Actually, kaedad lang sila sa ako ang anak. Yeah, mo. Kaedad. While ginatrabaho na pregnant ko, ni Yeah. Yumi ato. Then, pagpanganak mo putong time, mga
pila nang gyud ka bulan na gi-inaugurate ang college. Yes, yes. Ma'am, mao ba ni karon nga kasamtangan nga estado sa ato ang kolehiyo pagpadagan, although magsugod na ta sa 4th year, mo ni imong gi-envision nga status ani karon? Mas labaw pa sa ako ang gi-envision. Kay sa ako kung tan-awon lantawon ako balik no kung unsa man tong mga tinguha. Isa lang ka eskwelahan to. Then naalay 40 ka paeskwelahon na libre. And right now, atong tan-awon pila na naka-classrooms na gi-fund sa LGU. Nya na padungag na pud karon din tapos almost 1,000 students na naga-enjoy sa ato ang programa and at the same time karon na year na anay mo graduate. Kay we are offering diploma in information technology which is a 3-year course. Mo graduate na sila karong umaabot na June or July. So ang atong gina-envision mas labaw pa ang na-put up tungod sa pagpaningkamot no sa ato ang mayor Tata inubanan sa suporta byud sa tibok council ug mga empleyado sa TWG. With more than 1,000 enrollees, unsay realization, ma'am? Daghan gyud ay willing mo eskwela, no? Walay higayon, walay panahon, walay kwarta, walay kapasidad. Dili siya more than 1,000 sa karon na ata sa 600 plus na estudyante madungagan na siya 300 this coming school year. Almost. Oo. So almost 1,000. Kung ato pa gani nang i-open ang tanan na walay entrance exam, sa kuan na ha, sa kursonada lang na mo eskwela, moabot yun siguro nag 2,000, 3,000. Inana kadaghan ang mga Santa Cruzian youth na kanang uhaw sa libre na education. Daghag capacitated, daghag willing, daghag mga utukan. The only problem is mahal man gud mo pa eskwela o college. We all know that mahal jud mo pa eskwela. Aside sa tuition fee na ginabayran, naapag yun tay incidental fees, transportation, allowance, boarding and lodging nila na expenses. So karon gi-break na to ang barrier ana, gibutang na to ang eskwelahan sa tugkaran sa munisipyo. Aside sa libre, napag yun tay ginahatag, libre na tuition fee, naapag yun program si Mayor na dili na to ikalilong na even though libre na ang matriculation fee, napag yung mga estudyante maglisod og pamiliti, especially coming from Darong, Inawayan, Astorga, and all other barangays na layo sa poblasyon. So what we did, nakig-partner ta sa Department of Labor and Employment na ay gi-allocate na budget ang munisipyo sa kanagong program na ginatawag nato na Special Program for Employment of Students. Kung familiar mo anang mga estudyante na nag-render og service sa campus, minimum wage na ilahang ginauli sa ilahang panimalay. So di na nila kinahanglan mo trabaho laing kumpanya, diha lang mismo. Naa na sila mismo sa Unsa ginatrabaho nila diha, ma'am? Mag-assist, maglimpyo sa library, mag-assist og kanang mga buluhaton na po sa eskwelahan, magtabang maintain of cleanliness sa campus. Mga minimal na trabaho na gina-render nila while wala sila klase. Kung ano unique niya kaysa uban nga mga pribado nga mga universidad, yes, doon ay scholarship nga ginahatag. And kana nga scholarship, ang bayad ana, mo na itong ginaingon ni Vice Mayor Gallego nga manglimpyo, mutabang, mo assist. Pero diri sa atua, scholar na sila, libre na ilang pagtungha, swildado pa sila sa trabaho nga pwede maunta nga katong scholarship, okay na to nga bayad sa ilaha. Yes, dungag na siya na programa. Kay para lang gyud ma-assist gyud nato insakto. Hantod sa panahon na mo graduate na pud sila og syempre mamahimog na silang responsable na kumbaga particle sa Santa Cruz. They will become a responsible particle of the sovereign. Mo gina nga ato ang paningkamutan na makapadako tag mga batan-on diri na mamahimong kanang dili gud buluyagon sa society. Nya naay college education, naay degree, naay diploma. Si Mayor Tata Permi gaingon pag mahimo siyang bisita diha nga kini mura ni nagsakay barko, ako ang kapitan, kamo pasahero, tripulante, unta dungan-dungan ta makaabot dito sa ato ang padulngan. Speaking of that, ma'am, kumusta man ang atuang, may atong success rate ba nga, kani ba nga mga numbers of enrollees, pagka next year, magpadayon pa bagyapon sila, daghan bagyapon ang mga muatras, di na mo padayon? Success rate, masulti siguro na to nata sa mga 75% gikan sa katong mga nag-enroll sa padulungay na mo graduate. Dili lang manggod kana economic condition ang ato ang i-consider lang pud jud no kay since it is a state college na apod gyoy kanang grado na gina-maintain sila. Nya aside sa grado kanang
tanawon pod gyud ang ilang involvement sa extracurricular activities pod. Dagan pug activities na ginakandak ang main campus na participate pod. Recently naapod gay tay i-share lang pod nako na champion ta sa katong ROTC na drill na gikandak sa main. Dagan pod nag contest dira nga Santa Cruz ang mag-champion. So mortality rate siguro naa sa mga 15 to 20%, I would say. What are the reasons nga nung mangundang sila? Na economic, kay mas prefer nila na mo trabaho na lang kay tungod sa kalisod. Even though naa nagay mga additional programs na ginahatag. Then grades. Sa grades ta magbase manggod whether maka-enroll sa next na semester or not. Especially katong mga programs na makonsider nato na medyo lisod like Bachelor of Science in Public Administration and Information Technology. So naa dira. Pero dili alarming ang mortality rate. Yes. Kay kung naagya po daghan mo graduate karon nya daghan pod ang mopasok na pod na may additional 300 na pod na ihatag nato na slots for the coming school year 2026 to 2027. Before ta mohawaan ang topic sa DSSC, isip campus coordinator, unsa pay gina-envision nimo way forward nimo aning ato ang DSSC, ma'am? Kay ingon man nimo nga labaw pang aton achieve karon, pero syempre padayon gyapon ta nangandoy for improvement and development. Unsa pay ginatan-aw nimo, ma'am? Additional classrooms. Dira masugod tanan Pag naay additional classrooms, maka-cater tag mas daghan na estudyante. Ang goal lang gyud nato karon is mas mapa-improve pa ang programa through mas dako na budget allocation. Si Mayor walay problema kay may jud na siya basta sa college i-prioritize ninyo. Tagaan jud natong insaktong budget. Pero tungod lagi sa kakulangan sa classrooms, old municipal hall kasi na siya. So limited lang gyud ang existing na infrastructure dira. Nya gina-renovate nya napoy kasamtangan na the old COMELEC NGSO i-transform na po na siya into classroom. So mas mas daghan na classrooms and mas daghan na mga estudyante na matagaan pa natong chance na maka-enroll. Mo na siya ang ato ang goal. And at the same time, more programs. Currently, we are offering 5 programs. So, kung makaya pa gyud nato mag-open pa jud tag ka ng programs na in demand sa ato ang market diri sa labor force nato sa Santa Cruz. So, currently we are offering Diploma in Information Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Public Administration, Bachelor of Science in Agribusiness, and Bachelor of Science in Education, major in Social Studies. So, the goal is, ang pinakagusto gyud kaayo na ginapaningkamutan gyud ni Mayor na ma-open is Bachelor of Science in Education, major in English. Kay daghan kaayo from Santa Cruz na sa main campus nag-eskwela ana na kurso. Medyo dako kasi ang budget allocation na need ana kay kinahanglan og speech laboratory. So muna atong ginapaningkamutan karon na aside sa papadagan ng classrooms, dungag pud ta og ato ang kurso. Ma'am, mas paspas ba nga ikaw ang campus coordinator at the same time you are the vice mayor, so kung naa may mga concerns doon ay mga kinahanglan nga mga proyekto, additional programs diya, ikaw po ng vice mayor so it's easier, although mas busy ka. Sa trabaho, mas doble ang trabaho. Pero as to advantage when it comes to budget deliberation and budget appropriation, dili na ko siya masulti na naay kalahian sa una kay nagsugod kog campus in charge. Konsehal pa man ko ato. Wala jud ko'y hands sa pag-preside sa session. Pero pareho lang man ang ako ang na-experience kay ultimately ang budget kasi na gina-allocate is magikan gyud sa decision ni Mayor. Mas mapahadali lang karon kay ang mo attend man pud good sa budget deliberation is the campus administrator. So sa main campus na siya na mas dali lang ron kay masabtan sa presiding chair kung unsa ang panginahanglan nun sa college sa ana na aspect. Pero kung maka-influence ba ko sa passage sa budget, mga konsehal man pud mo na sila ang moboto pud sa measure. Pero so far wala gyud ni isa dira sa ato ang mga kasamtangang konsehal na
kanang dili supportive Mhm. sa kaning atoang programa sa paghatag og free tertiary education. Mhm. Na-mention mo katong mga gatong gawas sa DSSC kay syempre dili man tanan nga programa gusto nila na adiha sa ato ang campus, extension campus. Na mga eskwela gawas ana, na mga eskwela sa Davao. Naapod tay mga scholarship grants nga ginahatag sa maong mga estudyante, ma'am. Kumusta man ang status pud ani? Kuan marching order gud na ni mayor na dapat Mm-mm. mapadoble ang budget. Mao gud na grabe ka blessed gyud ang mga batanon sa Santa Cruz kay kung dili sila gusto og eskwelahan nga duol or naka-enroll na sila daan sa mga dagko na universities and colleges outside Santa Cruz, pwede sila mo avail sa scholarship program under the Gender and Development na pundo. Mm-mm. So, the marching order of the mayor is to double the number of beneficiaries every year. So, sa karon na tuig, mag-open na pod, ongoing ang screening sa Gender and Development na office niya. Mag-open na pod og additional na pod na scholarship grants this year. Lahi pa tong ato ang technical courses ginahatag sa ato ang manpower, ma'am. Yes, lahi pod na aside sa kanang degree na gina-earn sa college, napoy uban na gusto mo earn og kanang sabay certificate gikan sa TESDA. Mm-mm. So katong dili gusto og 4-year, 3-year na degree mo, enroll lang sila og certificate course, especially katong naay goal na mo abroad. Yeah. Kung magud na kasagaran, kinahanglan sila og certificate course. Naapod tay ginatawag na Santa Cruz Manpower Training Assessment Center. Dati, pag-establish na way back 2022, mao pa lang na siya ang pinakauna na LGU run na training and assessment center sa entire Region 11. I just don't know kung unsa na ang status karon. Baka naanap po yung mga uban LGUs na na-inspire niya, ni-put up pod sila. So, diri sa atoan natay daghanan ng programs karon, na driving, bookkeeping, which is kinahanglan yung kay diri sa tong lungsod kay daghan ang companies na agriculture production. Usa pa ba na? Bago lang to nag-open pod gani og plumbing og kanang carpentry. So lahi pod na siya na kurso. So kung tanaw na to diverse ang atong gina-offer na kanang program sa education diri sa ato ang lungsod. Ma'am, isgutana na po ta panahon sa krisis atong giatubang unsay mga lakang sa ato ang SB pinaagi sumando gyapon ni Mayor Tata Sala og balakbitan po nato isgutanan tubig sa atong pagbalik. Standby ha. Ya dili just Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si former Governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Balik ta may kala diri sa atong programa Serbisyo Publiko sa 96.7 Muse Radio. Kauban gyapon nato Vice Mayor Attorney Charlotte Fernandez Gallego. Ma'am, ganiha bili na akong pangutana, panahon sa krisis unsa ang nahimong aksyon sa administrasyon ni Mayor Tata Sala pinaagi pod sa imong pagdumala diha sa atong sanggunian isip Vice Mayor. Crisis na gina-experience gyapon nato karon no when it comes to the state of energy emergency na ipagula sa national na panggobyerno. Paspas ang ano to response sa LGU Santa Cruz kay convene dayon si Mayor, nag-create siya og katong crisis intervention team at the same time katong monitoring team. Kaya ato amang gugitan-aw is judicious ba ang pagsaka sa presyo sa lana and at the same time sa basic commodities kay maapektuhan man gyud na dayon pagtaas sa presyo sa lana, taas ang pamiliti, taas po diretso ang ato ang mga panaliton, especially ang bugas. So continuous tong pagkandak sa monitoring no sa mga presyo. Then wala ta ni undang dira aside nagpagawas dayon si Mayor og katong guidelines through executive order niya para mag-conduct tag measures na makatipid ta sa kuryente diri sa ato ang munisipyo. Then di pa jud ta mo undang dira kay naaman syempre constituents nato na nagsuffer, na may mga directly affected yun atong panghitaboa ang transportation sector, mga mananagat na nagagamit og motorized na bangka, no. So paspas kayo ni Mando si Mayor na dapat pangitaan siya budget. Katong mga programa na di pa kayo kinahanglan i-realign na to ang budget. Magtipid ta imbis na mag-seminar sa gawas, diri lang ta sa ato ang sa ato ang tugkaran mag-seminar sa munisipyo, gamiton ang multipurpose, gamiton ang gym kay para makatipid ta. So kato siya ng mga pundo nato inubanan sa ato ang income pud sa munisipyo, ato siyang gihihimuan dayon og supplemental annual investment plan. Kay dili man gito unprecedented man to, wala man ta nag-expect nga naay nato na mahitabo. So nag-create dayon ta og program para ato ang mahatag pod sa katawhan. Then nag-propose og 50 million na additional pondo for that, then specific item for that. Then tapos napasa na last month ang katong supplemental budget. Karon gani nanay mga barangay na nagakandak na og kanang relief operations na kanang paghatag sa mga bugas o canned goods. As to sa ato ang mga drivers, naatay programa in partnership with DSWD na nakadawat sila o katong registered, katong na yung mga prangkisa na mga drivers, nakadawat sila 5,000. Yes. No, na ato na to, na roll out na to siya na program. Nya wala pa gyud ni undang si Mayor dira kay naman gud tay mga drivers pod na unregistered. Yeah. Although permente gud mi sa SCFRB, ako man pod ang chair sa Santa Cruz Franchising and Regulatory Board. Kuha na nato, campaign gyud na nato na unta wala na gyud mamasada nga walay prangkisa. Pero katong panahon sa crisis, compassionate man ang LGU, apil sila nagitagaan og kanang subsidy, fuel subsidy, out of the budget na gipasa sa Sangguniang Bayan. Yes. Ma'am, ang uban nga even the national government, ang ilaha lamang gihatagag assistance ato ang mga transport sectors lang. Ang uban LGU, I don't know kung doon na ba sila'y sariling local efforts. Pero sa ato, I've interviewed Ma'am Jenna May, pati ang mga ordinaryong tao, ipadadaan natong mga relief packs, bugas, canned goods. Nga nung kinahanglan, apil ng mga ordinaryo nga, ingon nila, transport naman ito unahon sa... Kaya ang effect sa crisis, no, wala man good naka-confine lang sa transportation sector. Sa kung giingon na kaganina, pag mutaas ang presyo sa kanang pamiliti, ang epekto gud ana, mutaas ang panaliton, and ang apektado ana is dili lang drivers, pati ang ato ang mga households. So mao tong negobiyan ta sa transportation sector, balay-balay na nag-distribute og kanang relief assistance through food package, bugas, canned goods. Kay tungod inclusive ang atong programa diri sa Santa Cruz. Yes, kay dili lang man drivers ang affected Yes. ana. Even mga pamilya sa OFWs Yeah, nakadawat pod. Nakadawat pod sila. Kay nga no, napoy undang ba sa remittance o nagkunhod po ng remittance based on their monitoring? Walay kunhod sa remittance.
Pero naay mga OFW na gustuhon man nila na mubalik didto. Kana nakauli na diri ba? Gustuhon man nila mubalik, kuan sila, prohibited sila tungod sa current na situation sa giyera didto. Katong mga located sa kuan, Middle East na countries. So na sila dire tagaan lang po natog hinabang. Ma'am, sumpay gyapon sa panahon sa krisis. Sigig tuyok ang ato ang mga SB members usay nagauban ka katong public consultations nato on the proposed fare increase. Unsay update ato, ma'am? Last session lang yun, last Wednesday, Mhm. napasa na nato sa third reading ang ordinansa. Mhm. Atoan nang giamendahan gyud ang taripa nato. Kay ang ato amanggong kasamtangang ordinansa na way back 2008 pa na legislate. Ya dili na gyud siya reflective sa ato ang kasamtangang sitwasyon. Kay 8 pa lang ang base fare ato. So dagan na gyud drivers dili ga follow ato na taripa. Even before pa sa Crisis. pagtaas sa presyo sa sa crudo o sa fuel, di na sila ga-follow. So panahon na gyud, whether nagka-crisis ta o wala, panahon na gyud na i-revisit to namo na ordinansa niya tapos atong amendahan. The good thing lang is kato na ordinansa authored by Honorable Orpilla and Honorable Cabanda. Gibutangan na didto og kanang provision na pag naa gani mga sitwasyon na mukalit lang taas ang presyo sa fuel, nanay power ang SCFRB na mo recommend og kanang additional increase sa fare. So dili na siya ingon ana ka tedious ang process manggod kay kung i-ordinansa pa nato another amendatory ordinance, taas ang proseso moagi pa na siya og moagi pa na siya tulo ka reading. Moagi pa na siya public consultation, moagi pa na siya og kanang publication. So kato na ordinansa kuan siya bagitan-aw na niya lantaw na niya ang posible pa na mga mahitabo in the coming years. So, Dali pasado sila na siya. mag-provisionary increase na yon. Yes, through the resolution of the Santa Cruz Franchising and Regulatory Board. Now na nipasa na siya, unsay next move ani kanus ani ma-feel ang increase, ma'am? Sa pagkakaroon, nata sa stage no nag-allocate na tag budget para sa publication, moagi pa pud ni siya review sa Sangguniang Panlalawigan. So as of now wala pa mi naghatag og kanang directive na pataas. Kay napaman pud ta gina-enjoy pa lang man nato tong 3 months god na ayuda na gihatag pud ni Mayor. Ana si Mayor ayo sa mo pagpataas, tagaan ta mo og fuel subsidy program. Kay para at least ang inyuhang nawala na income kay tungod ni taas ang kanang fuel, ma-recover nila through subsidy. How do we balance it na yes, gipaboran nato ani nga panahon ang mga drivers, pero whether we like it or not, ang impact ani dito gyapon sa riding public. Correct. Buo man gyud na dili lang man drivers ang natabangan ani. And ang iyahamang kung lantawon nato no beyond the transportation sector, mas nakinabang ang riding public. Kay mo man to ang ato ang gipaningkamutan na dili sila magpalabi o pasaka sa ilahang pamility. Kay luoy ang ato ang commuters nato, ang mga estudyante nga moadto sa eskwelahan, ang ato ang mga empleyado na taga-adlaw motungha ug mouli sa ilang panimalay gikan sa trabaho. So kana sila ang ato ang giprotektahan. Okay. So at least klaro na karon kay Nanay Taripa na mo na gid ni ang sundon sa ato ang mga drivers. Initial idea pila na karon ang kwan? 15 ang base fare. Depende siya kay naman gud tay mga nagapasada northbound, southbound, dapoy junction to junction. So magdepende siya sa kilometers. Base fare 15 depende sa kalayoon, then mag-increase og additional 2 pesos matag kilometro. Karon klaro na gyud. Kay mas na-appreciate gani siya sa mga commuters nga naa nagyoy klaro na kanang taripa. Kay sa una magdepende daw siya kung pila i-demand sa driver. Yes. Karon ato ana pud nang gibutangan og karampatang kanang penalty pod if ever na ang driver mo refuse na dili ko mo pasakay sa imuha kay inanira ang pamility kana ato ana na siyang So pwede na sila mo reklamo og overcharging ana. yes na apil na siya sa ordinance. Kay from sa una nga way ordinance nasa taripa 8, singlon kag 25. 25 mao gyud na ang ilang Diba? ginaingon. So karon fix gyud ta kay niagim nag public consultations with the transport sector, mga toda diha ni uyon man sila ani nga Uyon, 15 uyon ang pesos. tanan. So walay rason nga moingon ta nga 25 gyapon ang singlon, maigo na gyud ta
og overcharging ana, pwede na mo mareklamo sa mga pulis, matikitan jud mo, mas dako ang problema. Ma'am, And idungag lang pud nako na napa joy discount na ha sa PWD og mga estudyante. okay, magpabiling gyapon ang Naay katong nga discount. mas gamay na ang ilahang bayranli 15 base fare lang na siya ang 15. So naay discount sa PWD na member sa society and mga estudyante. Senior citizens pod. And kinahanglan ginasundon sa ato ang mga drivers kay mo man ay naa sa inyohang gipanumpaan nga prangkisa o sa inyohang taripa. Ma'am, dirita sa inyoha sa SB lastly, unsa pay mga priority bills nimo taas-taas mo ang panahon na pay 2 years paglingkod ninyo sa administrasyon? Unsay mga priority pa natong ginatutukan karon? Before ko mo discuss sa priority na mga measures na atong paningkamutan yun na mahuman, mapasa sa sulod sa tulo ka tuig na to sa termino, mo-update lang po ko sa itong mga katawhan no, na as of March 31, karon na tuig, na tayo napasa na 228 ka resolutions and upat ka ordinansa. Mas nidagan pa ni kay kuan naman ta karon mag June naman ta, so nadungagan pa gyud ni. So that number reflects unsa ka kanang determinado ug unsa ka kugihan ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan. Dili na sa ako alang na credit alone, but sa mga konsehal na halos ang Martes ginaila gyud nang ginatalaga gyud na mag-committee hearing gikan buntag hantod hapon. Inana sila ka dedicated. Munang paspas ang ato ang kung kabantay ka paspas kaayo gikan sa pag-endorse sa local chief executive, lingkuran dayon namo, then pasa dayon after deliberation. So ang atong mga priority na mga measures po, legislative measures na responsive sa mga agenda ni Mayor, unahon na to ning bago lang na gi-present sa Sangguniang Bayan ang CLUP, Comprehensive Land Use Plan and Water Use Plan sa ato ang munisipyo. So karon na year ato ag yung paningkamutan na mahuman gyud ang reviewan na, then tapos ato ang ma-enact sa atong Sangguniang Bayan. Another program, mental health. Okay. Inana naka-inclusive kay aside sa libre na mga education, atoan na pong tan-awon karon kung unsay pwede mabuhat sa LGU in response to the needs, special needs of children with disability. Karon pud na natuig, paningkamutan pud nato na within 3 years ang katong gi-promise nato sa kampanya na super health health center. Although grabe naman pod, kumbaga naka massive man ang health campaign sa munisipyo kay barangay na ganina gina-download diretso sa barangay ang mga assistance. Then sa lingap, additional budget sa lingap and ongoing ang deliberation karon sa amendment which is pagpataas sa taripa nato. Basic na taripa nato na mahatag on top of the health services pod na atong gina-enjoy from the national government. So, kato siya. Then, daghag mga plans, mga God plans, children's code, kana, ongoing pod. Pero pinakauna, Jude, paglingkod na mo, na-recall lang nako, ang pinakauna na mo napasa is gipatasan ang budget sa scholarship. Yeah. Katong sa gender and development na plan, gipatasan gyud to, gi-maximum gyud namo kay para mas dagan pag makabenepisyo. Then sa atong patubig, ongoing gyapon ni atong pagpaningkamot no kay mao man gyud na ang mulo sa katawhan no, na matagaan sila limpyo, sustainable, insakto na supply sa tubig. Mo gini issue nga dulotron kay mo na ginireklamo sa tao ang tubig. And yes, we acknowledge that there's a problem sa ato ang kasamtangang water system, and at least ang assurance mo gikan sa inyo nga nagalihok ang maong mga papeles diha, and eventually ma-feel nato ang epekto resulta sa saad ni Mayor nga sulbaro ni ang water problem sa Santa Cruz. Kaning na problema namana lang sa kaning kasamtangan na administrasyon. Pero dili na siya excuse na dili ta mo lihok. Nagpasa na og budget no para sa rehabilitation. Duha man ni ang atong pagpaningkamot. Gusto ni Mayor og dili band-aid na solution, so manaan ang bulk water project. Na dako na proyekto gud na dili siya mahuman karon na termino. It would take pila pa ka years. And syempre kay naamantay kasamtangang problema, krisis sa ato ang supply. Limpyo o insakto na supply sa tubig.
nag-allocate tag budget para sa rehabilitation sa ato ang existing na waterworks. Ang challenge lang gyud ani na part kay ang mga pipelines manggod gitukod ni 20 years ago, 15 years ago, ang mga main pipelines na nastunga sa kalsada. Lisod na kayo na bakbakon kay dako kayo na nagasto Yes. nya ang ato ang padayon ba ang lapad na kay andalan karon. So nag-hire si mayor og consultants, scientists, engineers para mo study aning ato ang kasamtangang sitwasyon and nag-allocate og budget 60 million tong initial budget para sa rehabilitation. Dili siya overnight no na mahitabo dayon kay kaning nga problema kuan siya, it would take years. Ang ato lang paningkamutan is ma-feel ang effect sa pagpaningkamot slowly, especially diri sa poblasyon area. Kay pati ang ako ang mga ginikanan musulti na gyud dili ta mo butaran sunod eleksyon kung dili ni masolbad na problema pati kami ano gyud nag-suffer ani na problem. So mo na ato ang paningkamutan gyud na aside aning solusyon sa pagrehab naagyo insakto for the next 25 years na supply sa tubig. Muna siya ang bulk water project na ginasugdan karon na term. At least dili band-aid solution. Other Yes. priorities, ma'am? Sa Sangguniang Bayan, no, isip head sa Legislative Department. Paglingkod na ako, nagpa-assess naman dayon may first time to na-assess ang SB sa local legislative awards ni Salmota so that we will know unsa pa ang areas na dapat na to i-improve. So, ang challenge ato ang part karon is how to transform the Sangguniang Bayan into a digital Sangguniang Bayan. So, muna siya ang project na gipaningkamutan nato paglingkod na maka-transform na ta, maka-create na ta digital na SB. So natay program karon paningkamutan nato ma-launch early 3rd quarter or 4th quarter kaning ginatawag na Smart SB. So kaning Smart SB stands for Streamlined, Modernized, and Accessible Records for Transparency. Wherein naanay site na i-upload or i-download dito tanan na mga legislative measures na napasa. Makita nila kung unsa ang status sa mga measures, unsa ang budget na napasa. Makita po nila dito kung unsa ang mga resolutions, ordinance na napasa na and kung unsa pa ang mga concerns na gusto nila ipaabot. So mura siya kanang forum and platform sa community na directly maka-communicate dayon sila sa ilang sanggunian. Ato kay ginatawag na sanggunian kay because we bring the voice of the people. And karong panahon na digital naman gyud tanan. Mo follow na pud dira ang paperless na kay ato ang i-reduce ang gasto sa papel. At the same time problema kay mag-archive pa ka kay daghan kaayo papel mo na atong paningkamutan na ma-transform nato ang Sangguniang Bayan ana. And as the chair of the SFRB katong gisultinan nako kaganina, ang ginapaningkamutan pod karon digital transformation sa SFRB na pod. So natay ginatawag na Fast SB. Tanan application sa franchise pohon mahitabo na siya online. Makita nila ang status silang application online pod. And at the same time mag-create tag hotline kay para kung naireklamo ang mga katauhan aning specific na unit na nagapamasada kung na may problema mapaabot na nila through the Fast SB. So muna siya ang mga transformations na hinay-hinay nato ginapaningkamutan na mataga-aga tumanan. Isa pod more on controversial side, cityhood sa Santa Cruz, kumusta? Unsay maingon nimo ani karon? Ang cityhood sa Santa Cruz gisponsoran naman ang bill. I just don't know kung unsa na ang status karon sa Congress, kung nakasugod na bag deliberate and kung paasa na pa to. Pero as to sa lakang sa LGU Santa Cruz na kumpleto naman nato ang mga requirements. Although naalam pod toy adverse pod na resolution coming from the Sangguniang Panlalawigan, but I don't think na maapektuhan ang petition for the cityhood. So far humana naman pod to ang SB resolution expressing support to the House bill. So atong tanawon kung asa ni padulong after the deliberation in the House of Representatives. Pero we are hoping na dira na gyud ta padulong. The reaction, the resolution of the Sangguniang Panglalawigan, oppose sila sa maong
kalihukan nga mahimong syudad ang lungsod sa Santa Cruz. Isip fellow public servant taga Santa Cruz, taga Davao del Sur, unsay reaksyon ni Attorney Gallego ato? Pagkakita na ko gitransmit man na sa mua no. Mm. Ang resolution opposing House Bill, kalimot ko sa number, I'm not Yeah. good with numbers. Pagkabasa na ko and stating atong ilahang mga legal, naman sila legal grounds good, Mm. no. Dira lang gyud na mo pasok manggod na sa isa ka balaod laylahig interpretation Mm. ang mga, especially sa amuan Lawyers. na sa Practice. practice Mm. sa law. Nasa kaugalingong stand po dito, which I respect, no, Mhm. as a presiding chair po, Mhm. kay authority man gyud na or naman gyud na within their powers no, na mopasa sa ilahang sentimento. Mhm. But again, ang kanang sentiment dili siya controlling Mhm. sa pagpasa dito sa or pag-approve sa House Bill and i-elevate siya sa upper house. Mhm. So tanaw na to, murag gani nindot ni siya na ato ang subaybayan in the coming years kung unsa gyud ang mahitabo ato na House Bill. Kung dili man gani, anyway, ani man gud ni kung dili makapasa gyud sa income requirement based sa atong duha ka conditions na pa may mga sumusunod pud na tuig. Yes. And the good thing is ang Santa Cruz nagataas ang income gyud. Mhm. Makita na to karon na ang atoang revenues gyud naga-increase kay tungod Mhm. pod sa pagpaningkamo sa tong mayor na insakto nga buwis gyud ang mabayaran sa mga locators na to. Mhm. And labaw na karon na naatay isa na sa ato ang mga ginapaningkamutan karon na mapasa na karon ang investment code. Mhm. Wala na ako na-mention kaganina. Yes. Naka-recall ko na ongoing ang deliberation sa investment code. Karong ganing Biyernes na ay kana investors forum Mhm. na ipatigayon Mhm. sa kuan. Para sa madungog na to Unsay ang sulod sa sentimento. mga investment code sa Santa Cruz? Unsa ka importante ni? Importante kaayo siya kay tungod mao ni siya ang mag-govern no sa ato ang mag-govern sa regulations, rules and guidelines sa mga kumpanya na Mhm. motukod diri Mhm. sa Santa Cruz. Ang pinakadakuan na naaman ang TSI na ang headcore, Mhm. naaman sa tong power dira na mo regulate o guidelines para sa ilaha. Pag mutukod sila diri, pila ang ilahang permits, unsa ang processing, dira na siya mopaloob. Mhm. Okay. Ma'am, wala naman kita igong oras. Daghang patag isgutan. At least may natay isgutan na pod sunod nga pagbalik nimo. Mga ilang kog mensahe nimo sa katawhan sa Davao del Sur ug syempre sa munisipalidad sa Santa Cruz. Okay, sa mga katawhan sa Santa Cruz, naamang gud ta ginatawag na #OneSantaCruz. Diba? So, it calls for inclusivity. So, kami na mga public servants, maningkamot mi na mahatag sa inyuha ang serbisyo na deserve sa mga Santa Cruzans. In the same manner, manghangyo pud mi sa mga katawhan sa Santa Cruz, kay One Santa Cruz man ta, magkayusa ta. Sa inyuha pong level, do your part, paningkamutan nato na kumbaga ang progress sa Santa Cruz dili lang siya one-sided, dili lang siya effort sa mga officials kundi pati na sa ato ang mga katawhan. So isip inyuhang Vice Mayor, padayon ang ato ang serbisyo. Muna katong ginatawag na #servisyong on the go dira sa katawhan. Aside sa ato ang function sa legislative, padayon po to ang atong mga extension services, especially ang ato ang mga pro bono legal aid, and at the same time ato ang mga notarization services sa mga simple na mga affidavits. So padayon lang taan na hantod sa makita sa mga katawan sa Santa Cruz or ma-feel sa katawan sa Santa Cruz ang pagbag-o na deserve nila. Daghang kayong salamat, Vice Mayor Attorney Charlotte Fernandez Gallego, ang pinaka-bise nga Vice Mayor. Standby, balik ta pag mas pipilang mapainomdom. This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang